Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo dito idinating na isang two-door na refrigerator. Ito ay isang Electrolux, ayan, na inverter. Ayan. Ang sabi po ng ating minamahal na customer ay hindi daw po ito lumalamig. At ito yung kanyang bandang loob. Ayun. Puro plastic na pala to. Yan naman yung kanyang ibaba. So tingnan natin kung ano po ang problema ng ref na ito. Umaandar daw po siya pero hindi siya lumalamig. So ito yung kanyang bandang likuran. Tatanggalin natin tong cover na to. So ang gagawin natin dito sa ref na to ay kukuha natin siya ng evaluation bago natin siya pandarin. Chichikin muna natin yung kanyang mga controls dito sa board para safety tayo, kasi mahirap magpandar agad nang hindi natin nati-check yung kanyang mga pyesa. Baka mamaya ay meron dyang short na masunog pa yung mga hindi dapat na masunog. So ang gagawin natin, lalabas natin yung cover na yan at pati yung kanyang board dito. Yan yung lugar na yan. Ito lang ang ating titingnan dyan, yung kanyang inverter board na yan. Tanggalin natin itong mga metal screw rito. Bali, dalawa yung tatanggalin natin yan. Ayun, oh. Ayan. Sinda natin itong kanyang cover dito. Ayun. Tabi mo na rin. Kasi balik natin to para hindi mawala yung kanyang metal screw pagka nagbalik tayo. Ilalabas natin tong cover na to. Meron siya rin itong metal screw sa ilalim. So yun. Medyo matigas-tigas lang to. So yan. Sikwatin lang natin itong kanyang terminal dito. Dahan-dahan lang. Yun. Meron siyang ground dito. Tanggalin natin yan. Yun. Ilabas natin. Yun. So dito muna tayo magpupuhos sa kanyang board na ito. Ito yung driving board niya eh. Buksan natin ito dito. Ayan. Dito tayo magpupokus muna sa kanyang main board. Ayan, inverter board niya. So evaluate natin itong ating compressor. Ang ginamit natin ay line 1, line 2, line 3. Dahil nga sa ang inverter ay 3 phase yan. So sa halip na common starting running ang gamitin natin, ang ginamit natin ay line 1, line 2, line 3. Gamit itong ating digital na tester ay atin siyang kukunan ng resistance. Yan. Line 1, line 2 ay nakakakuha tayo ng yan, 16.5. Naman natin yung line 3 at saka yung kanyang line 1. Ayan, nakakakuha tayo ng 16.8. So line 2, line 3 may nakukuha tayong ayan 16.8. Kukuha natin siya ng line to ground. Tingnan natin, baka may ground tong compressor na to. So okay, sa line 1 ay wala, sa line 2 ay wala, sa line 3 ay wala. So ibig sabihin walang ground yung ating compressor. Evaluate natin tong ating board. Ayan. So bubunutin lang natin tong kanyang signal dito. So dito tayo magpo-focus sa kanyang driving board na to. Ayan. So i-evaluate natin tong board na to. Chichikin natin yung mga yan. Yan, yung kanyang ito yung mga fuse niya. Yan. Itong mga bilog-bilog na yan, yan ang kanyang fuse. Ito naman yung kanyang filter capacitor, ayan, yung kanyang negative.
So ito yung kanyang bandang likuran. So wala naman ako nakikita na pangit dito dahil ayan, wala naman siyang bakas na sunog. Makinis yung board niya. Ayan. So ang gagawin natin, i-evaluate natin. Ang una nating chichikin dyan, itong kanyang terminal ng compressor. So ang una nating gagawin dyan ay isi-short muna natin itong kanyang filter capacitor. Ito, isi-short natin yan. Ito yan, itong lugar na to. Tingnan natin, baka meron pa siyang power. So wala na siyang power. So ang gagawin natin ay kukuha natin ng evaluation itong kanyang terminal. Nilagay lang natin sa ohms. Ayan. So titingnan natin kung ano yung ating makukuha dito. Tingnan natin kung anong resistance ang makukuha niya. Kunin muna natin yung line 2 at saka line 3 niya. So ayan, nakakakuha tayo ng 300, o sabihin lang natin na 313. Ayan, sa line 3 at saka sa line 2. Line 2, line 3, 313. Naman natin yung line 1. Yun, nasa gitna. Ayan. Ayan. At saka itong kanyang line 3. So yun, nakakakuha tayo ng 378. Oh, ayan. Medyo magalaw eh. Hintay natin. 330 na lang din. Kunin natin siya ng 330. Yung line 1 at saka yung kanyang line 2. So yun, nakakakuha tayo ng 300. Ayan, tumataas pa siya eh. Ayan. So ibig sabihin, nakakakuha rin tayo dyan ng 313. Pagkaka-evaluation niya natin doon sa kanyang compressor terminal, ay nakita natin na maganda yung naging resulta, halos parehas. Ibig sabihin okay yung ating terminal ng ating compressor. So isunod natin yung kanyang mga fuse. Itong mga ito, yan, yung mga bilog na yan, fuse yan. Yan, ito. Mga fuse yan, yung mga orange na to. Ito, brown, brown. Yan, mga fuse yan. So nakita natin yan, fuse number 2. Yan, fuse number 2 yan. Yun naman, fuse number 3. Yun, yung nasa loob na yun, fuse number 3. At ito naman yung kanyang fuse number 1. Ito na dito sa kanyang terminal. Ayan. Yun, fuse number 1. So titingnan natin kung buo yan. So dito tayo sa fuse number 1, itong pagitan ng line 1 at saka yung neutral. Tingnan natin. So yun, buo yun. Dito naman tayo sa fuse number 2. Yan. So ibig sabihin, buo yun. Dito naman tayo sa number 3. Tingnan natin tong number 3. So ibig sabihin, buo lahat yung ating tatlong fuse. So meaning wala tayong problema dito sa ating mga fuse na to. So tingnan natin tong filter capacitor niya. Tingnan natin kung mayroon tayong makakuhang resistance dito. Ito naman ang ating chicken. So yan, nilagay lang natin yung ating tester sa capacitor. So lumalabas dito sa ating filter capacitor, mayroon tayong 220 microfarads. Yan, so titingnan natin kung may makuha tayong 220 microfarads. So yan, tingnan natin. Gagasgasin lang natin to kasi may coated to eh. Babad lang natin. So yan, nakakakuha tayo ng 213. O yan, o 211. So ibig sabihin pasado yan. Pasado yan. Nakakabit pa yan eh. O yan, 210. Tumataas-taas pa siya. So ibig sabihin buo yung ating filter capacitor. So ibig sabihin sa ating evaluation dito ay wala tayong nakitang problema ng board na ito. At pasado siya lahat doon sa ating ginawang pagtitesting. So ang gagawin natin, ikakabit natin at paandarin natin para malaman natin kung aandar siya.
Itong filter capacitor natin to, kahit di na natin to tanggalin, kung hindi naman siya lumalayo dun sa kanyang ratings, ay pasado, no? Pero kung tayo wala nang nakuha dito, sobrang baba na, ay papalitan natin to. Pero sa nakikita natin, sa evaluation natin, wala tayong nakitang pangit, so hindi na natin to kakalasin. Ang gagawin na natin, papanggalin natin. So, dahil nga po sa natapos natin yung ating evaluation, so ang gagawin natin ay bubuin natin itong board na to at paandarin natin siya. So babalik natin sa dito. Yan, bubuksan natin. So pagdating dito sa paghihigpit sa terminal, siguraduhin lang natin na nakabaong mabuti itong kanyang plug dito. So yan, silagay natin itong kanyang body ground. Yun, na-fix na natin at atin siya ngayong paanda rin. Yan, sinabitan natin ng ammeter, paanda rin natin. Iyon natin itong switch natin. So hintay lang tayo ng ilang sandali, tingnan natin kung maandar yung kanyang compressor. So yan, nakakakuha tayo ng 0.4 amperes. Titingnan natin hanggang sa mag-equal yung kanyang amperahe. So naobserbahan natin na ang rep na ito ay undercharge. Yan, maandar na yung kanyang compressor pero hindi pa siya, wala siyang ibinibigay na init man lang dito sa lugar na to. Walang init, sabihin undercharge yan. So yun, nakasalida na yung compressor. Ayan, nakakuha na tayo ng 0.5 amperes pero nananatiling walang init itong kanyang discharge line. Ayan. So sa pagkakataong ito ay hahatulan natin siya ng undercharge. Yan. So, titingnan natin yung ating loob. Yan, nakita natin may ilaw. So yan. Ayan. Tingnan natin dito sa kanyang evaporator section. So yun, umaandar naman siya. Andar yung kanyang blower, ayan, pero wala tayong makuhang lamig. Ibig sabihin may leak to. So hahanapin ang leak niyan kung nasaan para makargahan natin ng freon. So dahil nga po sa itinawag natin sa ating minamahal na customer yung rep na to, at napagpasyahan niya po ng ating minamahal na customer na hindi na muna ipagawa, so antabay lang muna daw tayo. Kung salamat at nawa po ay nakatulong sa atin yung kaunting sinare natin na video tungkol sa pag-evaluation nitong ganitong mga klase ng refrigerator, na ito nga ay isang Electrolux na inverter at napag-alaman niya natin na okay naman yung kanyang mga parts. Ang problema lang ay yung kanyang refrigerant undercharge siya. Salamat po at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. God bless po.